Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay ang bunga ng pananampalataya ay paglilingkod. Alam niyo po mga kapatid, hindi po normal sa isang tulad natin na matapos tayong makinig ng salita ng Panginoon ay hindi tayo nagamit ng Diyos. Hindi tayo napakinabangan ng Diyos. Hindi po yun ang tamang paraan. Dahil ang tama pong talagang gusto ng Panginoon, ang pananampalataya natin ay magbunga. Hindi lang pwedeng malaman natin ang kaaralin sa Diyos. Pagkatapos ay nasa bahay na lang tayo, hindi na tayo nasimba, tapos wala lang, parang wala na tayong gagawin. Yun po ay hindi po yun ang tamang paraan. Ang tamang paraan po, matapos nating manampalataya sa Panginoon, ay gamitin tayo ng Diyos. Amen. Upang tayo ay maging daluyan ng salita niya at maging pagpapala sa iba. Amen. Ating pong basahin ng unang Pedro 1:7. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, tatakilain at pararangalan sa araw na mahayag sa Jesucristo. Ang ginto, pinadadaan sa apoy para malaman kung talagang ginto, mga kapatid. Nakapanood na po ako kung paano yan gawin. Talagang pinapadaan sa apoy, mga kapatid. Para kung ini-spray ng apoy. Opo, niluluto talaga yon. Siya kulay silver. Para makita talaga na, ay, ginto talaga ito. Ganon din naman po ang ating pananampalataya. Tumaranas ng maraming mga pagsubok sa ating buhay. Ang halimbawa ng pagsubok, kahirapan, karamdaman. Ang halimbawa pa ay kawalan. At napakarami pang mga pagsubok. Hindi po layunin ng pagsubok, mga kapatid, na tayo po ay mawala sa Diyos. Nakakalungkot kapag tayo dumaranas ng pagsubok, naapektuhan po tayo at tayo ay nawala sa Panginoon. Hindi po yun ang layunin ng pagsubok. Ang layunin po ng pagsubok, mga kapatid, ay upang dalisayin tayo ng Diyos, makita sa atin kung talaga tayo karapat-dapat na pagtiwalaan ng mga gagawin ng Panginoon. Ang pananampalataya po ng isang tao ay pinadadaan sa pagsubok upang mahayag ang katapatan nito. Upang makita sa atin kung sino ang mga tapat. Hindi layunin ng pagsubok na ito na masira ang ating pagkatao, kundi po upang ihayag ang katotohanan sa atin. Kung ano ang nakikita sa atin ng Panginoon. Dinadalisay ng Diyos ang ating pananampalataya upang hubugin sa atin ang katapatan. Sa gayon, tayo ay tumanggap ng karangalan pagdating ng ating Panginoong Jesus. Yan po. Dinadalisay ng pagsubok ang ating pananampalataya. Hinuhubog ang ating katapatan upang karapat-dapat tayong pagtiwalaan ng Panginoon. Ating pong basahin ng Lucas 19:11-27. Habang ang mga tao ay nakikinig, nagpatuloy sa Jesus sa pagsasalita at isinalaysay niya sa kanila ang isang talinhaga. Si Jesus ay malapit na noon sa Jerusalem at inakala ng mga tao na darating na agad ang kaharian ng Diyos. Kaya sinabi niya, may isang maharlikang pumunta sa malayong lupain upang siya'y gawing hari. At pagkatapos nito, siya'y babalik. Subalit bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan ang mga ito ng tig-iisang gintong salapi. Sinabi niya sa kanila, "Ipangalakal ninyo iyan hanggang sa aking pagbabalik." Ngunit galit sa kanya ang kanyang mga nasasakupan, kaya't nagsugo sila ng kinatawan upang sabihin sa kanila sa kinaukulan,
Ayaw naming magari sa amin ang taong iyan. Gayunman ay ginawa na rin siyang hari. Nang makabalik na siya at nagsimulang maghari, ipinatawag niya ang mga aliping binigyan ng gintong salapi upang malaman kung magkano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ganito ang sinabi, Panginoon, ang isang gintong salaping ibinigay ninyo ay tumubo ng 10. Magaling! Sagot niya, mabuting alipin, dahil naging tapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, pamamahalain kita sa 10 lungsod. Lumapit naman ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang gintong salaping iniwan ninyo sa akin ay tumubo ng 5. At sinabi niya sa alipin, mamamahala ka sa 5 lungsod. Lumapit ang isa pang alipin at ganito ang sabi, Panginoon, narito po ang inyong gintong salapi. Binalot ko po ito sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo dahil kayo'y napakahigpit. Kinukuha ninyo ang hindi inyo at inaani ang hindi ninyo itinanim. Sinagot siya ng hari, masamang alipin, sa salita mong iyan ay hahatulan kita. Alam mo palang ako'y mahigpit at sinasabi mo pang kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko itinanim? Bakit hindi mo na lamang idiniposito sa bangko ang aking salapi? May tinubo sana iyan bago ako dumating. At sinabi niya sa mga naroon, kunin ninyo sa kanya ang gintong salapi at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 gintong salapi. Sabi nila, sinasabi ko sa inyo, ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kung ayaw akong paghari sa kanila, dalhin ninyo rito at patayin sa harapan ko. Mga kapatid, ito po isang talinhaga. Sa English po ay parable. Sinalaysay ng Panginoon ang isang talinhaga upang dalahin sa kanila ang isang aralin tungkol sa mangyayari sa katapusan ng daigdig. Ang Panginoon ay ayaw ng mga Hudyong maging hari. Si Jesus po ang tinutukoy ng talinhagang ito. Ang talinhagang ito ay tumutukoy sa Panginoon Jesus. Ang akala ng mga tao, dahil naglalakbay po sila, papunta na sila sa Jerusalem, ay itatatag na ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Ngunit nagbigay po siya ng isang talinhaga para ipaunawa sa kanya na ang pagtatatag ng kaharian ng Diyos ay sa parating pa lang. Yung pong second coming ng Panginoon Jesus. Totoo po, naghahari na tayo sa atin. Pero tinutukoy po natin, meron pa talagang huhukuman tayo ng Panginoon. Ngayon, meron po siyang mga alipin. Sabi doon ay 10. 3 lang yung na-highlight. Una, binigyan niya ng 10 salaping ginto. Pangalawa, 5. Tapos yung isa ay 1 lang. Ang bilin po niya ay ipangalakal sapagkat aalis siya at siya'y muling babalik. Alam niyo mga kapatid, nung bumalik na itong haring ito, nag-report na ito pong mga alipin. O, narito na po Panginoon yung binigay mong 10. Tumubo ng 10. Sabi ng hari, magaling, dapat na alipin. Mamamahala ka sa 10 lungsod. Sabi naman nung isa, narito na po yung inyong salapi, pinto. Tumubo ng 5. Mamamahala ka sa 5 lungsod. Sabi naman nung isa, verse 20, lumapit ang isa, pang alipin at ganito ang sinabi, Panginoon, narito po ang inyong gintong salapi. Binalot ko po ito ng panyo at itinago. Natakot po ako sa inyo dahil kayo napakahigpit. Kinukuha ninyo ang hindi inyo at inaani ang hindi ninyo itinanim. Sagot ng hari sa kanya, masapang alipin. Sa sagot mo yan, diyan kita hatulan, sabi ng hari. Alam mo palang ako'y mahigpit. Sinasabi mo pang kinukuha ko ang hindi sa akin at sinasabi at inaani ko ang hindi ko itinanim.
bakit di mo idiniposito sa bangko ang aking salapi? Sana may tinubo sana iyon bago ako dumating. Mga kapatid, ang talinhagang ito, ang tinutukoy ay mga Kristiyano. Mga Kristiyano at mga tao. Ito pong talinhagang ito ay naka-address sa lahat ng mga tao. Ang dalawa pong alipin ay tapat na mga mananampalataya. Yung isang alipin po, yung pong may kukonsider po natin na nakikinig rin naman ang salita ng Panginoon. Nakakasama na rin sa pagsamba. Pero, hindi siya naging mabuting tagasunod ng Panginoon Jesus. Okay. Ano po ang salaping ginto? Ito po ay tumutukoy sa mga kaloob ng Diyos na binigay sa atin. Ang mga kaloob na ito, inaasahan ng Panginoon na tutubo sa buhay natin, na magbubunga. Kaya pagdating ng katapusan ng daigdig at magre-report na tayo doon sa hukuman ng Diyos, makikita ng Panginoon na nagbunga ang mga kaloob na ito, mga kapatid. Ngayon, ito pong dalawa, tapat na alipin, wala pong sinabing masama ang hari. Sabi doon, tapat, magaling na alipin. Mamamahala ka sa 10 lungsod, sa 5 lungsod. Sabi doon, yun yung pinaka-reward nila. Ginawa silang tagapamahala ng hari. Samantalang yung isa, hindi po niya pinangalakal yung salapi. Itinago niya. At puro pintas pa ang sinabi sa hari. Pinitasan ng hari. Ano po yung mga pintas nitong isang ito? Sabi po dito, kinukuha ninyo ang hindi inyo. Pinitasan pa yung hari. Kinukuha ninyo ang hindi inyo. Inaani ang hindi niyo tinanim. Kayo po'y napakahigpit. Ito pong alipin na ito ay taong hindi talaga po siya nagbago. Aring nakakarinig siya ng salita ng Diyos. Ang nakikita nito ay puro kamalian ng kanyang kapwa. Puro kasiraan ng kanyang mga kapwa. Uy, ganito naman siya, o ganito, ganyan. Pero hindi po niya nakita yung kanyang sarili na pinagtagwalaan siya ng Diyos ng kakayahan upang gamitin ng Diyos. Kaya po, hindi lumago ang salita na ng Diyos na nasa kanya. Puro po mga kasiraan ang kanyang laging nakikita mga kapintasan ng mga, siguro, baka nasimba ito, pero puro, hindi laging okay sa kanya, lagi siyang may napupunang masama. Yung naging dahilan, kaya hindi siya naglago yung pananampalataya sana niya sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, hindi po ba tayo nananampalataya sa Panginoon? Nais ang Panginoon na magbunga ito. Bigyan po natin ng kunting background itong pong kaloob para hindi po kayo malito. Romans 12 verse 4. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi pare-pareho ang gawain ng bawat isa. Gayon din naman, tayo marami ngunit nabubuo sa isang katawan ni Kristo at isa't isa'y bahagi ng iba. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na yan. O yung mga kaloob o yung mga salaping ginto na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kung pagpapahayag ng kalooban ng Diyos ang pinagkaloob sa atin, ipahayag natin iyon sa sukat ng ating pananampalataya. Ang iba sa inyo mga kapatid, sa atin, mayroong kakayahang magbahagi ng salita ng Panginoon. Kaloob yan ng Diyos. Kung maglingkod tayo. Ang iba may kakayahan ng maglingkod. Maging tagasunod, maging servant. Mangaral ang may kaloob ng pangangaral. O, yung ibang may mga kakayahang mangaral. Mga pastor, mga priest, at iba pa.
mga cell group leader. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kahit sa pagkakawang gawa, may mga kakayanan tayong magbigay. Bigay natin ng buong kaya sa itilig. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung nagkakawang gawa, gawin ito ng buong galak. Maging tunay ang inyong pag-ibig, kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ng mabuti. So mga kapatid, napakaraming kaloob ang binigay sa atin ng Panginoon. Ano po kung isa-isahin natin? Ang iba, binigyan ng kaloob ng pangangaral, binigyan ng kaloob ng paglilingkod, binigyan ng kaloob ng pagtuturo, pagbabahagi, pagkakaloob. Napakarami. Posible kung wala, kahit isa sa inyo dyan, ay wala po ako niyan. Imposible kasi kapag tayo nanampalataya, ang Diyos ay saganang nagbibigay po ng kaloob. Amen. Kapag po tayo nanampalataya, dinadagdagan ng Diyos ang mga kaloob na yan. Pinalalago at pinauunlad ng Panginoon. Yan po ang ibig kong sabihin. Kapag tayo tuloy-tuloy sa Panginoon, lalong pinagyayaman ng Diyos yung mga kaloob po natin. Mga biyaya, yung mga kakayahan. Ang tanong, paano natin malalamang kaloob yan ng Diyos sa atin? Kung dyan po tayo nagiging masaya, nagagalak tayo dyan sa bagay na yan, at nagagamit tayo ng Panginoon sa karangalan niya. Pero alam niyo po, lahat tayo may kakayanang magbahagi ng salita ng Diyos. Hindi po yun ni Lord eh. Kasi pag tingnan niyo po, pag po tayo nanampalataya sa Panginoon, automatic ang ibibigay sa atin ng kaloob ng Panginoon ay gift ng magpatotoo. Ipapatotoo natin kung ano yung ginawa sa atin ng Panginoon. Ibig sabihin, ano yun? General gift yun ng Lord. Lahat may kakayanang ibahagi ang katotohanan mula sa Diyos. Bakit po sabi ng Gawa 1:8, bibigyan ko kayo ng kapangyarihan pagbabasa niyo ng Espiritu Santo at ay magiging saksi ko sa Jerusalem, sa Judea, sa Maria hanggang sa dulo ng daigdig. Kapag tayo nanampalataya, tayo po ay siyempre lalago tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Magkakaroon tayo ng kakayanang i-share ito sa mga kaibigan natin, sa mga magulang natin. Di po ba? Minsan nga nagsasaway na tayo sa kanila, uy, magsimba ka. Kasi gift yan na binibigay ni Lord. Mas na-improve po yan. Na-improve pa yan kapag naging ano ka ng tagapagturo. Kumbaga nagle-level up yung gift, yung kakayanan. Okay. So mga kapatid, yan po ang bunga ng pananampalataya, paglilingkod. Hindi pwedeng sabihin ng isang tao, ako'y nananampalataya. Hindi naman siya naglilingkod. Wala pong ebidensya. Walang katunayan. Dati ako'y nananampalataya na. Pero wala naman siyang ginawa. Nasa bahay lang siya, di nga siya nasimba, di nga siya nagawa ng nasunod sa Panginoon. Ibig sabihin, baka nagandahan lang ito. Nagandahan lang sa aral, pero hindi talaga nagbunga yung kanyang pagsunod. Kasi ang tunay na nananampalataya may bunga. Amen. May bunga mga kapatid. Hindi po bunga ang araw yung pong makakati. Tingnan niyo po sa Gawa 26:19-20. Dahil dito, Haring Agripa, hindi po ako sumuway sa pakintaing mula sa langit. Nangaral ako una sa Damasco, saka sa Jerusalem, at sa buong lupain ng Judea. At gayon din sa mga hintil, pinangaral kong dapat silang magsisi, tumalikod sa kanilang mga kasalanan, lumapit sa Diyos at ipakita ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Ito po si Apostol Pablo. Tinawag po siya ng Panginoon. Nakakita siya ng pangitaina. Nakita niya si Jesus nagliliwanag. At nabulag po siya ng 3 araw. Doon po sa papunta po siya ng Damasco. Ngayon, nanampalataya po siya sa Panginoon. Ang kanya pong background,
siya po ay mamamatay tao. Dahil po sa pagsunod niya sa kautusan ni Moises, akala niya doon siya gagamitin ng Diyos. Napakahigpit po ng kautusan ni Moises. Kunwari, ang isang tao po ay nagmura sa Diyos. Pinapatay po nila yun. Kinakaladkad nila yun. Binabato yun hanggang sa mamatay. Ganon po siya katintig. So, nandun siya sa kautusan. Kaya nangyari, napakasipag niya doon. Binago po siya ng Panginoon. At inilagay siya ng Diyos doon sa tinatawag na grace ng Panginoon. Ipinatanaw sa kanya yung biyaya ng Diyos sa kanya. Yung biyayang ito, mga kapatid, nakita niya na bagamat ang tao ay hindi makasunod ng 100% sa utos ng Panginoon, ay merong biyaya ang Diyos sa kanila. Na sila'y pwedeng patawarin kung mananampalataya sa Panginoong Jesus. Kaya sabi niya dito sa hari, kausap niya hari, sinisiyasat po siya dito. Hindi siya sumaway sa pangitain. Ang isa pong nananampalataya ay lumalago. Dati po, si Pablo ay hindi po siya tagasunod ni Jesus. Pero, nung po siya lumakas sa kanyang pananampalataya, naintindihan niya na si Jesus ang tagapagligtas, tuloy-tuloy na po siyang sumunod sa Panginoon hanggang sa dulo. Marami pong mga mananampalataya o nagsisimula. Pagkailang taon, nawala na. So, parang hindi nagbunga yung pananampalataya. Hindi po yun ang tamang paraan ng pananampalataya. Ang tamang paraan po, tuloy-tuloy ang kanyang pagsunod sa Diyos. Kasi nagbubunga yun. Maaring may pagsubok, maaring medyo bumabagal, pero dapat tuloy-tuloy. Hindi yung natapos, namatay na wala sa Panginoon. Namatay siyang malayo sa Diyos o lumalaban sa Diyos. Okay. Naunawaan po ba natin yun? Kaya po ang bunga ng pananampalataya ay paglilingkod. Sabi po ng Filipos chapter 3 verse 10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Ito po ba ang ating hangarin ngayon? Maging katulad tayo ng Panginoong Jesus, maranasan natin yung kanyang mga pinagdaanan, makibahagi sa kanyang mga hirap, makibahagi sa kanyang mga nararanasan. Alam niyo po, ano po ba ang mga hirap ng Panginoon? May kinalaman po sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Nakakaranas po siya ng pag-uusig. Yan. Hindi naman lahat ng panahon ay puro hirap ang Panginoon. Alam niyo po, nananagana din ang Panginoong Jesus. No? Maraming mga tao ang nakakasalamuhan niya, tapos kumakain siya din o nag-i-enjoy sila sa maraming nagpapakain sa kanila, pero yung mga hirap niya, yung mga tiisin po, mga ugali ng mga Hudyo, siya ay gustong ipapatay, pinagtiisan po lahat ng Panginoon. Ang layunin po ay maibahagi ang kaligtasan ng Diyos. Mga kapatid, ito po ang isang halimbawa ng pagiging tapat at magaling na lingkod ng Panginoon. Ang gawaing ibinigay sa atin ng Panginoon sa lupa ay isang paghahanda kung nararapat pa tayong gawing tagapamahala sa kanyang kaharian sa muli niyang pagbabalik. Yung palang mga ginagawa natin ito, mga kapatid, pagsamba natin, pag-aaral ng salita ng Diyos, paglilingkod, pagbabahagi ng salita ng Diyos, pagkakaloob, pagtulong sa mga nangangailangan, ay isang paraan ng Diyos upang makita kung talaga tayo karapat-dapat na bigyan ng reward. Karapat-dapat pa tayong bigyan ng gantimpala sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya mga kapatid,
Nawa, magbunga ng paglilingkod ng ating pananampalataya. Magbunga ng pagsunod. Nakakalungkot, kapag tumatagal na po, bumabalik tayo dun sa alipin na binigyan ng isang salaping ginto. Ang nakikita na kapintasan ng iba. Sabi niya, nalungkot siya pagharap niya sa hari. Sabi niya, natakot po ako, napakahigpit po ninyo. Umaani kayo sa di ninyo tinaniman. So, yung mga pintas na ang nakikita nitong masamang alipin, yun po mga kapatid ay huwag mangyari nawa po sa atin. Kung sakali dumarating sa ganun, huwag nating hayaang magupo tayo, maalipin tayo ng ganung paniniwala. Kasi maraming humihinto sa pagsamba kapag doon na nakatingin. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Amen. Maraming humihinto sa paglilingkod sa Diyos kapag lalo na hindi siya na bibigyan ng pansin, hindi siya napa-priority. So tanda po natin, ang priority po natin ay ang Diyos. Paglingkuran talaga natin ang Diyos. Okay. Yan po ang ating pinag-aralan ngayon. Magbunga ng paglilingkod. Kahit nga po yung gift of help, may mga taong ganun eh. Ang tawag po dun ay tagatulong. Kaloob din yan ni Lord eh. Pansinin po natin. Kunwari, meron tayo ditong pakain. Kunwari lang naman. Pansinin natin, meron sa inyo agad maglilinis, magwawalis. Kaloob yun ng Diyos yung sa taong yun. Ginagamit siya ng Panginoon doon. At may nag-i-enjoy siya doon. Pero naman nag-i-enjoy sa pagtuturo. May nag-i-enjoy sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Yun po ay mapagyaman. Ano po mga kapatid? Yan. Amen. At lalong yayaman po yan. At kung yan po may papagamit natin sa Panginoon, lalong dadagdagan niya ng Panginoon. At kung yan ay hindi natin ibibigay sa Panginoon, mawawala po yan. Tulad nung nangyari din sa isang alipin. Nawala yung kanyang kaloob. So, mas nagkaroon pa ng kaloob pa yung 10 na nagkaroon ng yung 10 talento sa kanya, sa laping ginto ay nadagdagan pa. Bakit? Ano siya eh? Karapat-dapat siya sa Panginoon. Amen. Tayo po'y manalangin. Let us pray. Sumayo po tayo. Sa ating pong pananalangin ngayon, ating pong siyasatin ang ating sarili na pasiyasat natin sa Panginoon. Nawa ang ating ginagawang pagsamba, pananalangin ay magbunga ng paglilingkod sa Panginoon. Maraming mga kaloob ang ibinigay sa atin ng Diyos na pwede nating gamitin sa ikararangal ng Panginoon. Nawa maging ito, magbunga at madala ang tao sa paanan ng Panginoon. Kung ito ay hindi nagagamit ng mabuti, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. At kung ito nagagamit ay magpasalamat tayo sa Panginoon na ito ay lalong gamitin niya. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa pinag-aralan po namin. Salamat Lord sa kalooban mo sa buhay namin. Nakita po namin sa isang talinhaga yung mabuti at tapat na alipin. Pinagkalooban niyo po ng kaloob at ginamit, pinagyaman, pinagpala niyo po. Buksan niyo po ang puso namin, Panginoon. Buksan niyo ang buhay namin, Panginoon. Lord, naniniwala po kami sa inyo. Hanampalataya po kami sa iyo, Panginoon. Nawa maging daluyan kami ng pagpapala. Maging masigla po kami sa pagsunod sa inyo. Magbunga ng paglilingkod, Panginoon. Mapagtagumpayin po namin, Panginoon, anumang pagsubok na ito. Huwag kaming tumingin sa kahinaan ng iba, yung kasiraan ng iba. Huwag po namin mapintasan, Panginoon. Dahilan para hindi na kami sumamba. Kundi mapagtagumpayan namin ito na
magpatuloy pa rin kaming sumunod sa inyo, maglingkod at parangalan. At dumating ang panahon na kami ay nakatingin na ay sa iyo, Panginoon, at tatawagin mo ang bawat isa sa amin na mabuti at tapat na alipin. Salamat po. Pagpalain nawa kami ng Panginoon at ang mga kapatiran po namin, tulungan nawa ng Diyos sa maranasan ng pagpapala ng Panginoon. Purihin ka sa umagang ito, sa dakila at tagapagligtas. Ang karangalan ay sa Panginoong Jesus. Amen. 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 Purihin ka ang Panginoon.